Anong hinihintay natin? Sino masasagot ng tama? Anong hinihintay natin? Pagbabalik. Ako talagang makalaki ito mga nagsasabi. No? Ano po? Yun lang ba? Bibigyan ko kayo ng clue. Kung hindi kayo makasagot, medyo bare na eh, di ba? So anong hinihintay natin? Ayan, yung mga makamundo. Anong masama? Siyempre, nasa mundo tayo. Hinihintay natin ang kapaskuhan. Pero yung isa pang hinihintay ninyo, tuntas. Namatay ng bigla. Ano? Amen. Blessing. Actually, yung hinihintay nyo, kung hindi nyo makuha, ay sabi nga, nagpuri na tayo. Kung nagpupuri tayo, bumaba na po yung presensya ng Panginoon. Yung po ba hinihintay ninyo? Andyan na po, kanina pa. Nasa sa inyo na. Amen? So kung nasa inyo ang presensya ng Panginoon, sabi, where the Spirit of the Lord, there is always liberty. Amen? Malaya po tayo. Kaya batiin natin ang ating mga katabi. Sabihin natin, hello, hi. Huwag tayo matulog sapagkat tayo ay bukod na pinagpala. Pag nangyari yung iba, ikaw ang bukod na tulog. Among na pinagpala. Kaya kinakailangan ay bukod na pinagpala tayo. Gising tayong lahat. Today, we're gonna be talking about gaining the world and losing your own soul. Ano po? Yung makamtan mo ang sanlibutan at mawala ang iyong kaluluwa. So yun ay matatagpuan sa Matthew 16 verse 26. Basahin ko po sa English at Tagalog, Matthew 16:26, Mateo 16:26. Ang sabi po sa King James Version, for what is a man profited if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? Sa Tagalog, ang sabi, sapagkat ano ang pampakinabangi ng tao kung makamtan man niya ang buong sanlibutan at mawalan siya ng kanyang buhay, o ano ibibigay ng tao na katumbas sa kapalit sa kanyang buhay. Tayo po muna yung mukha, tayo po muna. Father God in heaven, we are so blessed. And as you gather us today, we fellowship in the fruit of the Holy Spirit. And we are asking, O God, that you give us this mighty Holy Spirit that will give us the awakening spirit for us to hear your word and be revived, O God. We're asking for wisdom and knowledge that comes from you, and that your Holy Spirit teach us and give us the understanding. We know, God, that we have knowledge, but apart from you, we cannot do anything. So we humble ourselves, and we're asking for your wisdom. Impart to us some of it, O God. And let the words that we're gonna be here today go deep down in our hearts and produce righteousness and holiness in our living, O God. You enforce everything in the mighty name of Jesus, our Lord and Savior, and the great conqueror of our lives, we pray. Amen and amen. Hallelujah. So today, sabi ko, pag-uusapan natin ay kung paano makakamtan mo nga ang mundo, pero mawawala naman ang iyong kaluluwa. So the word gain. Lahat tayo, we wanna gain. Kasi yung gain is another word for profiting. Yung pakinabang o yung magkaroon ka ng may makamit ka o meron kang makamtan. Meron kang tubong makuha. So paghihirapan mo yun. So sabi nga, because of sin nature, dahil doon sa likas na makasalanan ng tao, ay meron tayong tinatawag na greediness and selfishness, being sin and weakness in our character. Meron tayong tinatawag na kasakiman at pagiging makasarili. Di ba? We all have the things that we need, pero gusto pa natin mas madagdagan. No? Para bang gusto pa rin natin na lumago at magkaroon ng mas marami pa. Talking about sa mga mayayaman na. Di ba? Hindi ko sila inaakusa. Sabi nga iba, ang yaman na niya, lalabang pa ba siya? Ang yaman na nila, papasok pa ba sila sa politika? Ang yaman na niya, pangatlong mayaman na siya sa buong mundo, pero bakit nagpo-produce pa rin siya ng mga ganong bagay o product? Dahil nga, hindi po mawawala sa tao yung pakiramdam na gusto niya makamtan ng lahat. No? At yun ay nag-ugat dahil doon sa ating makasalanan na kalikasan.
So imparted to us, minana natin yung pagiging makasarili at pagiging sakit. Ikaw ba pag nakapulot ng pera, ibibigay mo doon sa taong makakasalubong mo, sa taong kasama mo? O, siyempre, hindi mo ibibigay. Dahil yun ang likas natin. O kung mayaman ka at makakapulot ka ng 1,000, kung makakita ka ng 1,000, pupulutin mo ba o isnabin mo? Pupulutin mo pa rin. Di ba? Meron akong isang participants dito na talaga tagasagot. Amen! Nagpapakatotoo naman kasi yun di ba? Na yun ang nature natin, yun yung likas natin. Kaya nga sabi dito, our tendency, o yung gusto natin is to gain more, whatever it costs. Ano man ang dating, ano man ang makaparaanan ay gagawin natin to gain more. No, sabi nga, so we work to gain more. Gagawa tayo, we cheat, we rob, we compromise, we manipulate to gain more. Mandadaya tayo, magnanakaw tayo, magkukompromiso tayo, magmanipula tayo ng tao para makinabang pa tayo ng mas marami. Ano pa? Magbebenta tayo, magsusugal tayo, at ilalagay natin ang ating sarili sa mga lahat ng kaparaanan na pwedeng may pagkakitaan to gain more. So sabi, from gaining a small portion to owning a larger and huge share property. Mula doon sa pakinabang, sa mga bagay na gusto mong makamtan, mula sa maliit hanggang lumaki, hanggang isang araw, marami na hanggang isang araw, ikaw na yung may-ari. Tama? Pero sa tingin po ba nyo, ang tanong, kung ikaw na ang may-ari nung mga bagay na gusto mong makamtan, o nasa iyo lang lahat, makokontento ka na kaya? Hindi pa rin. So kayo na po sumagot nun. Hindi ka pa rin makokontento. Ang sabi nga, sino yung nasabihan na, magbe-birthday kayo, hindi ko alam kung ano bibigay ko sa iyo dahil meron ka na nung lahat ng pwedeng bilhin ng pera. Sino yung nasabihan na ng gano'n? Maaring, di ba marami na, lalo na kumuha ka mapera kahit wala naman. Makalungkot naman. Ano pa sasabihin mo doon? Siyempre, maganda lang purihin ka ng gano'n, di ba? Para akala pa nila mayaman ako pero wala namang pala talaga. No? No? Kaya ibig sabihin, pag antingin pala sa'yo, mayaman. So sabi nga dito, pag ang mga tao ay gano'n na it seems that you got everything money can buy, ikaw sa sarili mo, you cannot appreciate your wealth. Alam mo, ikaw na yung pinakamayaman. Lahat na ng bagay sa mundo kaya mong bilhin, lahat na ng gusto mong ipalagay na sistema sa bahay mo, lahat ng automatic na sa bahay mo na. Sa tingin mo, kaya mapa-appreciate mo pa, ano pa ba yung lalabas na mas mahal? Para mabili mo, ano pa ba yung moderno para ilagay mo sa bahay mo? Wala na. Hindi mo na masyado ma-appreciate. But, only those whose life is as poor as nothing. Yung mga mahihirap nga, sabi nga nila, mahirap pa sa taga, yun ang makaka-appreciate. Yung may kakulangan sa buhay, yun ang makaka-appreciate ng yaman mo. At nangangarap din sila na sana may buhay sila na katulad ng buhay mo. Amen po ba? Kaya tatanungin, magpakatotoo, kung kayo, ano bang gusto nyo na maging buhay sa ibabaw ng mundo? Yung mayaman, katamtaman, o yung mahirap, o mahirap pa sa daga? Katamtaman, we. Katamtaman, Yun dapat talaga ang sagot ng Kristiyano. Tama lang, katamtaman. Tama, di ba sabi nga ng prayer ni Jabez, huwag mo kong paghirapin, dahil baka masubakta. At huwag mo naman akong lubusang payamanin dahil baka makalimutan kita. Kaya katamtaman, hamang sagot. Ano po? Ulit, anong klaseng buhay ang gusto maaaring mangyari? Mayaman, katamtaman, o mahirap? Talagang ng ganyan na lang kayo. Diniklaim nyo na yan. Tama na po yan, katamtaman. Hindi tama lang. Pwede ka namang magsabing yumaman. Pero Lord, hawakan mo ang puso ko. Mamaya meron tayong pag-uusapan tungkol sa pagmayaman. Okay, pag mayaman ka, what is given to you? That way, you become rich, famous, and your life, you live in pleasure and leisure. Ano yung pleasure? Sarap. Ano yung leisure? Karangyaan. Di ba? Pag ganun ka, you gain respect, you gain honor, you gain power. Sa'yo at gusto mo gagalangin ka, sa'yo at gusto mo may kapangyarihan ka because money talks. Diba? Kaya pag mayaman ka, yung kapakinabangan ng pagiging mayaman, your life is like a magnet. Everyone wanna go near you. From those with ranks and position,
down to the least person. Mula sa merong ranggo, gustong dumikit sa'yo, hanggang sa pinakamahirap, gustong dumikit at pagsilbihan ka. Bakit? Dahil yung mayaman na may ranggo, at yung mahirap, didikit sa isang napakayaman, ano yung naiisip niya? To gain also. Meron din ako papakinabangan pag nakadikit ako sa mayamang ito. Di ba? Kaya ang tao nakadikit doon nakatuon to gain me more. No? So, balik tayo dito. Sabi nga dito, but even how rich they are, or how rich you are, you cannot be contented. Tandaan niyo yan. Contentment is hard for them or for those rich people to attain or to reach. Mahirap po yun abutin pag talagang napakayaman mo na. Sabi nga, there is always the feeling of something that is lacking. Sabi yung richness, wealth, and fame. Hindi ka niyan mabibigyan ng guarantee o kasiguruhan na mabubuhay ka na may kapayapaan, pag-ibig, contentment, satisfaction, and joy. Hindi po. Kaya sabi dito, you cannot have this, hindi ka magkakaroon ng mahimbing na tulog. Pag sobrang yaman ka. Hindi ka basta makalakad, ordinarily, o makapagpamasyal-masyal dyan dahil baka ikaw ay dukutin. Di ba? Hindi ka basta makakain ng bola-bola, ng kwek-kwek dyan, o ng kalamaris dyan, dahil nakapagkit na, sa katauhan mo na, mayaman ka at sosi ka. Baka hindi mo makagat ng mabuti yung kalamaris, o yung kwek-kwek, eh maging katawa-tawa ka, di ba? Yun yung mga nakapagkit sa'yo pag talagang napakayaman mo. At ang sabi dito, hindi ka pwedeng makaupo sa umpukan ng mga nagkwekwentuhan na nagkukutuhan. Dahil ano sabi mo, ew, I'm rich, you know? Di ba? Pag mayaman ka, gano'n naman talaga eh. At ang sabi dito, yung tinatawag na mga bagay, na mga kaordinaryuhan, pangkaraniwan ay hindi mo magawa. Dahil napakayaman mo, napaka-private tuloy ng buhay mo. Mula sa pinakamalaki at pinakamaliit mong kikilusin o gagawin, may nakatingin at nakatunghay. Those people who want to gain more in your life also. Kaya nga sabi dito, tingnan na natin ang unang bahagi, what shall it profit you if you gain the whole world? Pag-usapan muna natin, yung pakinabang. Di ba? Ulit, masama po bang yumaman? Di naman pala eh. Sino gustong yumaman? Oo, di ba? Kala ko ba? Tama. Pabago-bago kung kayo. Okay. Siguro sabi, di ba? Eh, basta nakikita ako sumagot kanina eh. Tatanungin ko ni mamaya yan. Kanina, ilan yung sumagot. Ngayon, kalahati. Baka mamaya lahat na. Okay. Kasi mamaya sa pagsagot, mangyari. Diba? Sino gusto yumaman sa pananampalataya? Gusto nila bawin. Ay, kala ko pera sasabihin ni Pastor. Pag mayaman ka sa pananampalataya, ikaw sa sarili mo tatanggi sa pera. Iman mo ba? Uy, mayaman sumagot. Para yatang na. Pastor, ganun po ba yun? Hindi. Talking spiritually. Ano bang gusto nyo? Yung Kristiyanong nakontento ka, nakabigyan ka ng pera, sa palang ka, wala na sa'yo eh. O yung gusto mo yung Kristiyanong hilaw ka, na pagka tinapalang ka ng pera, eh bakit papako mo pa si Kristo uli sa krus? Di ba? So kayo mamili. Di ba? Kaya sabi nga dito, yung kakontentuhan ay higit pa sa kayamanan niya. Hindi po yan matutumbasan ng kayamanan. Di po ba? Okay, sabi, anong kapakinabangan ng meron ka sa mundo? Kapag ikaw ay mayaman, you can buy anything expensive and of high standard. Hindi ka bibili ng isang standard. Kung pwede naman palamutian na ng ginto, ba't papalamutian mo pa ng tanso? Kung pwede naman maring plywood, eh bakit lawanit? Di ba? Kung pwede naman rug, eh ba't lupa? Parang sa tingin mo, lahat ng dapat na ipagawa mo ay the finest material. Siyempre may pera ka. Di ba? Kapag mayaman ka, you can eat what you want to a very popular place and ambience. Di ba? Pag may pera ka, kakain ka talaga sa napakamahal na kainan, mapakagandang lugar. At talagang pag pumasok ka doon at pag lumabas ka,
Ano sabi ng mga nakakita sa iyo? Ang pagkain dyan, halos ginto. Ibig sabihin, ginto ang presyo. Eh yung medyo mababa ang pagkaunawa, kinakain na pala ang ginto. Pati naman tao yun, ginto ang kinakain, abangan mo pag dumi niyan. Diba? Pero totoo namang nangyari, kung kayo pinanonood ng unang hirit, yung mayayamang tao, meron namang iinumin, ginto. Babayad ka talaga ng milyon. Iinumin mo, di ba? Eh, dudumin mo rin naman yun. Para lang mapakita ganong kakayaman. Wala ka namang paglagyan, pero yung mga uminom ng gintong na napakayayaman, nakontento ba? Hindi naman. Di ba sabi ko, uminom ka ng gintong, tapos lahat ng hawakan mo, magiging ginto na. Di ba may kwentong ganon? Ewan ko na narinig yung kwento nung bata pa kayo. Yung, anong pinakmahalaga sa'yo? Ginto, sabi niya. Gusto ko lahat hawakan ko, ginto. Kaya nung nahawakan yung mga mahal niya sa buhay, lahat na, pati hayop, pati bahay niya, ginto ng lahat. Yung kakainin niya, naging ginto pa. Kaya sabi niya, hindi pala maganda ang ginto. Isa pang kwento, balik ako. Ano bang mahalaga sa'yo? Asin o kayamanan? Kayamanan daw. Ayoko ng asin, sinusumpa ko ang asin. Sabi niya. Kaya, walang asin, walang preserve, bumaho yung paligid, pati pagkain hindi niya makain dahil walang lasa. Kaya sabi niya, mahalaga pala yung asin. Ewan ko narinig yung mga kwento yun. Medyo matatagal na, at pina-praise ko lang, nakakabulang ko lang kung yung ibang kwento. Okay, tuloy tayo dito. Sabi nga dito, kapag ka ikaw ay mayaman, you can travel all you want. Di ba kayo pinaplano na yung mayaman, gusto niyo pumunta sa Mars, gusto niyo pumunta sa buwan, eh kung ilang milyon ang magiging pera o pamasahe. Pag mayaman ka, eh di ba tayo kung saan tayo nakapupunta lang dito sa Pilipinas, we take pictures. Bakit? Proud tayo dahil hindi pa sila nakakarating doon. Nauna tayong nakarating doon. Nauna tayong nagkaroon ng remembrance doon. Di ba? If you travel the whole world, nagkakaroon ka ng tinatawag na pagka-travel o around the world kung ilang beses na, masasabi talaga mayaman yan. Di ba? Kaya sabi, yun ang kapakinabangan ng mundo. Kapag ka mayaman ka, you can have and you can gain friends, relationship, and you can even buy sex. Pag mayaman ka, bumili ka ng ilang babae, kung mahilig ka sa babae, kung ito na yung babae mahilig sa lalaki, bumili ka ng maraming lalaki. Leisure living. Yan ang gain ng mundo. Ano pa? Popular ka, sikat ka, pinag-uusapan ka, kahit hindi mo gusto, pinagtatayo ka ng monumento. Kahit hindi mo gusto, ginagawa ka ng magandang istorya. And you would really gain a lot of connections. Kahit yung matataas sa tao, ko-connect sa'yo. And even the popular, mga artista, mga kung sino-sinong tao, ko-connect na sa'yo dahil napakayaman mo. Kapakinabangan ng mundo. And you'll find security. Ang dami nagbabantay sa'yo, umaalalay sa'yo, dahil alam, may yaman ka. Ano pa? Pag nangyari ng lahat ng bagay na yun, ang sabi nga, you have tasted the world and its luxury. Natikman mo ang mundo at ang tinatawag na kasaganaan nito at ang garbo nito. Nasa iyo ng lahat. Pero hindi mo alam, doon sa napala o nagi mo sa mundo, sa nakamtan mo, ang sabi dito, you could also possibly unaware of acquiring something. Meron ding nakapaloob doon sa mga nakuha mo. Ang sabi natin kanina, no? Buy all you can, eat all you can, travel all you can, connect all you can. May nakuha ka, hindi mo alam. Doon sa eat all you can, doon ka makakakuha ng maraming sakit. Magkakasakit ka sa puso, magkakasakit ka sa kidney, magkakaroon ka ng diabetes. Ano sabi? Lahat ng sobra, masama. Doon sa ininom mong lahat, lahat ng alak natikman mo mula sa mamahalin hanggang sa pinakamura. Utak mo naman ang dadalihin, karakter mo dadalihin. Diba? At hanggang sa mapuntak sa drugs. O doon naman sa pakikipagrelasyon, sa different partners, makukuha ka ng STD, HIV, nakaroon ng sexually transmitted disease. Yun ang hindi mo nalaman. Maraming mayaman na apektuhan, nagkaroon ng mga ganitong bagay. Sa kasaganaan, may nakasama din. Nakamtan sila. Travel all you want. You meet all friends and different people. Namit mo pala yung hunter at papatay sa'yo, nakasama mo na rin. Yun ang hindi mo alam na nakukuha mo. Business all you want. Dahil may pera ka, hindi mo alam na malulugi ka rin isang araw. Famous and popular all you want. Ang hindi mo alam na nakawang ka na ng pribadong buhay. Ultimo,
kahit ang bagay, pinag-uusapan ka. Di ba? Pero sabi nga, yun ang mundo ng mga sikat eh. Gumawa ka ng issue, gumawa ka ng iskandalo, pag-uusapan ka, maya-maya nasa movie ka na. Bakit? Bakit ka kukunin sa movie? Sikat ka eh. Para habang pinapanood nila yung movie, titignan nila kung na-apektuhan ba ito doon sa issue to. Pero sometimes, lahat po yun ay acting lang. Just to gain. Di ba? Kaya nga sabi dito, worldly all you want. Sige po, kung kamunduhan, kunin mo. Ang hindi mo nalaman, ito na po yung sinasabi, nawala na ang Diyos sa buhay mo. Hindi mo na kailangan siguro ng Diyos. Bakit? Sagana ka na eh. Malusog ka naman, may tikas ka, malakas ka. Ang daming umaalalay sa'yo. Actually, hindi mo na kailangan i-request yung pagkain. Tinatapon mo na yung iba dahil sagana eh. O kailangan mo po ng Diyos. Makukuha mo pa kaya magpasalamat. Wala siguro. Sabi nga, pag sobrang yaman, taon na ang kailangan para bilangin lang yung pera eh. Isisingit mo ba ang Diyos sa buhay mo? Hindi na. Kaya sabi dito, isang tanong. If you gain the whole world, kumuha lang tayo ng isang bagay. Since ang pinaka umiikot o nagpapaikot sa mundo ay pera. Tatanungin ko kayo, sino ayaw ng pera? Ay, alam, hindi ko nagtatanong, sinasagot ng agad, gusto ko pera. Sino gusto ng pera? Magmukha kayong pera. Ano yun? Ano yun? Di ba? Kung gusto magmukhang pera, di ba? Ano ba ibig sabihin ng mukhang pera? Pagka, ano ba, nasabihan kang mukha kang pera. Sinong gusto dito ang tawagin siyang mukhang pera o ang mukha niya ay nasa pera? Ang mukha mo ay nasa pera. Dapat po ay siguro manligato kayo ng pagiging presidente. At may magawa kayo para pag wala na kasundo, mailagay kayo sa bill. Ano kayong bill ang pagkakalagay ni Brother Prudencio? Ano po? 500 bill, dilaw eh. Dilawan. 500 bill. Di ba? Paano bang patay ka na pero umiikot pa yung kasaysayan mo sa pera? Hindi po ba? Huwag natin sabihin yung mga nalagay sa bill na yan eh, hindi kahit pa paano nag-enjoy sa pera. Mayayaman din po yan. Amen? Kaya pag ikay sinabihan, mukha kang pera. Ano yung impression nun? Sige nga, isang matuli na paliwanag. Pag sinabihan, mukha ka namang pera? Wala ka nang ginawa sa buhay mo, kundi ang pagkagising sa umaga, pera agad ang hinahanap mo. No? All day long, wala kang ginagawa kundi kung paano ka magkakapera. Matutulog ka na lang o ayaw mong matulog dahil gusto mo pa rin kumita ng, alam po ninyo, mas hanapin yung pera, lalo po yan magiging mahirap. Dahil hindi yan ang plataforma ng Panginoon. Yung kanta natin, Lord, your goodness, your favor will chase me. I will not ever chase money, but money and blessing will chase me. Yun po ang totoo. Lalo mong hanapin, kaya sabi sa Hebreo, huwag kang magmukhang salapi. Hindi yan ang palatuntunan ng Panginoon. Maging kamukha mo ang wala na. Wala nang maisip. Ang Diyos. Ayun naman. Kaya nga ninawit natin, Jesus is in me, and Jesus is? Tingnan ninyo inyong katabi. Kamukha pa siya ni Jesus. Baka may kamukha siya sa bill. Wala. Kasi ibig sabihin, hindi siya mukhang pera, no? So tuloy tayo sa pinag-uusapan natin. Since money, ang pinaka, nagpapaikot sa mundo. Isipin nga ninyo, kung kayo na, o yung napakayayaman na yun, ang sabi, can your money, kung ikaw ay may sakit, magagamot ka ng pera mo. Siguro, you can have the best doctor, the best hospital, you can travel abroad for treatment, pero hindi po lahat nakasurvive. Hindi lahat ng mayaman ay nakabili ng extension na buhay. Hindi porke mayaman ka, mabibili mo ang buhay para pahabain. Dalawa na witness ko may pera, namamatay,
naghihingalo, pero anong iniiyak sa pamilya? Sabihin mo sa doktor, babayaran ko kahit gano'ng kamahal, buhay lang ako. Naglalakdyo na. Yung pa rin, hindi tumatawag sa Diyos. Ang gusto niya, iligtas siya ng pera niya. Gawin niyong lahat ng paraan, mabuhay lang ako, babayaran ko kayo. Kasi kumalat na yung na-witness ko na yun, bali, kamahalas ka mag-anakan. Naputukan lang yun, hindi pinansin, natetetano na. Natetetano na siya. Kumakalat na yung tetano. So yun yung sigaw niya. Naglalakdyo na, pero mayaman, pinapangas pa rin pera, hindi tumatawag sa Diyos. Pinapakilala ang Diyos, ayaw, kilalanin ng Diyos. Ang tinitingnan ay yung pera niya na makapagsasalba sa kanya. So siguro alam naman ninyo, politika. Diba? Meron tayong kilala na ating leader na talagang mayaman pero hindi rin nakasalba ng pera. Hindi rin nabuhay ng matagal dahil sa pera. Kaya nga sabi dito, pag naman ang nawala sa iyo ay moral, virginity, or sacredness, it can never be restored. Naka-implant na sa iyan, naka-input na sa iyan. Oo, papatulang ka siguro ng lalaki, matino, kung may pera ka. Ibira na lang talaga yung papatulang ka na ikaw ay talagang gamit na, isiseryosohin ka. Kung may pakinabang sa'yo, lalo na pera. So pag-usapan natin, pera, tapos bigla kang namatay. Pwede ka magkaroon ng magandang burol. Napakaraming bisita, mga sikat na bisita, at napakaraming umiiyak, nangihinayang sa pagkamatay mo. You can have a garden, a flower, daming bulaklak, at napakagandang mausoleo paglalagyan mo. Pero, kung namatay kang hindi mo nakilala ang Panginoong Jesus, ano pa yung mga binanggit ko na yun? Kung namatay kang hindi mo kilala ang Panginoong Jesus, surely hellbound ka at hindi ka na makakalabas sa impyerno. You cannot guarantee. Ang sabi ng iba, may pera. Tawagin mo yung mahusay na pare o kahit na idulog mo sa Papa, sa Santo Papa na ipanalangin ng kaluluwa niya nang mapunta sa langit. Hindi po yan by rank or by position. Hindi porke kilalang religious leader na magpe-pray sa'yo, patay ka na, ipupunta ka sa langit. Kahit sila, kailangan nila ng tagapagligtas. So hindi po yaman, hindi popularidad ang kailangan natin. Ang Panginoong Jesus ang kailangan natin. Maraming tao gaining the world. Gaining what is in the world. Who has this rank in the world? Nakamtan mo man lahat, ikaw rin pinakamayaman, kilala mo lahat ng popular na tao, kilala mo pa yung Papa, kilala mo lahat. Wow, connecto ako sa mga taong to, meron ako connection. Sigurado pag namatay ako, papanalangin nila ako at sa langit ako. Yung ba ang format sa Bible? Yung ba sinasabi sa Bible? Hindi yun na sinasabi sa Bible. There is only one way, truth and life, and that is Jesus. Hindi tao, hindi pera, hindi mo pwedeng bilhin yung kaligtasan mo. Hindi pwedeng, pag namatay ako, i-donate mo yung kalahati ng yaman ko nang mapunta ako sa langit. May mga naniniwala, gano'n. Abay, yung mga iba, business-minded, afterlife. Yung kapitbahay namin na napakayamang chick namatay, nagsulog ng 2 milyon, literally 2 million pesos. Bakit sinusulog? Naghihinayang yung mga nagsusulog eh. Katago. Hindi makapagpusin kahit 1,000. Bakit? Dahil daw babaunin sa buhay na walang hanggan para magnegosyo. Diba? Sa buhay na walang hanggan, magnegosyo ka. Diba? Yun ang paniniwala nila. Kaya paano lang kung namatay ka walang Jesus? Nasaan na yung 2 milyong pinasunog ko, binili ko, ba't nandito ako nasusunog din? Diba? Kaya kung titingnan po natin, you may have this grandest of all. Ikaw na may pinakamagandang bahay, pinakamagagarang sasakyan, pinakamalaki at mamahaling alahas, pinakamodernong gadgets, meron ka pang itsura, may natapos ka pa, meron ka pang kabutihan, meron ka pang pagkakilanlan sa lipunan, lahat ng yan meron ka. Pero pag namatay ka, ni isang kusing, wala kang madadala. Kahit gano'n pa kaganda suot mo, at takul mo, makeup mo, ipinalupot pa sa iyong rosaryo, wala kang madadala. Ni isa, ginarantsahan po yan sa Job
1:21 unang bahagi at Hebrews 9:27. Ano sabi dito? Kahit si Job, sinabi niya, hubad ako na dumating sa mundo. Hubad din akong haharap sa manlilikha ko. Hubad. Wala kang madadala. Kung nagkaroon ka man, ay yan yung maaaring minana mo at pinagsumikapan mo. Pero pag namatay ka, wala kang madadala. Yung binuhay mo, yung karakter mo, yung paglilingkod mo sa Panginoon, yun ang ihaharap mo sa Kanya. Hindi mo pwedeng sabihin, Panginoon, nagana ako sa mundo, palusutin mo na ako. Ano yun? Kung mga mayayaman lang ang pwedeng magsabi nun, manuhol sa Panginoon. Hindi po. Except a man be born again, really know Christ genuinely in his heart. Those people can only enter the kingdom of God. Sino lang? Di ba? Anong sabi sa Hebrews 9:27? Itinakda sa tao minsan mamatay, minsan lang yun. Pagkatapos ito, huhukumang ka. Haharap ka sa manlilikha mo. Susulitin mo, sasagutin mo yung klase ng buhay na binuhay mo sa mundo. Lalo-lalo na nung nakilala mo siya. That time that you know Him, anong ginawa mo magmula nung nakilala mo siya? Talaga bang you separate your life? Talaga bang naglingkod ka, sumunod ka, o kinompromiso mo lang? O ginawa mo lang palamuti? O nandun ka lang sa tawag? Pero yung buhay talaga, na katulad ng binuhay ng anak kong si Jesus, hindi nakita sa'yo. Dalawa lang naman yung sasagutin ng Panginoon sa'yo. Welcome, my faithful and loyal child. I'm glad. Diba? O yun namang isang sagot na, lumayas ka! Sa harapan ko. Mabuti po. Di ka harapan dapat. Ano ba gusto nyo marinig? A or B? Both? Pinuri, biglang binagsak? Di mo ba? So realize, no? All of these worldly things that you crave for, you realize, siguro yung mga namatay na-realize nila, lahat ng bagay na kanilang pinaglawayan, pinagsumikapan, na napunta sa buhay nila, nakita nila all are vanity. Walang saysay, all are temporary, wala silang nadala, all are fake, and all are deceiving. Lahat peke, lahat pandaraya. Sad to discover, lately, nasa impyerno na nung na-discover. Kayo mapapalad, buhay pa. And God has given us discernment. Kaya mapalad ka. Di ba? Kaya nga, yung mga nasa impyerno, kaya hindi na rin nila narinig itong pinag-uusapan natin. No? Sa impyerno, makakarinig ka doon ng unending regrets and repentance. Di matapos-tapos na pagsisisi at panghihinayang. Di ba? But it's all too late. Huli na! Namatay silang walang kinilalang Panginoon. Nabuhay sila sa kasaganang karangyaan. Alam po ninyo, gabi, araw, o napakatagal ng panahon, nasa isip nila at umiiyak sila, kung makababalik lang sana ako! Kung makakabalik lang sana ako! Doon mo na gusto, yung mga namatay na gusto makabalik, na nasa impyerno, mabubuhay na ako ng simple. Magsishare na ako sa kapwa. Magbibigay na ako sa mahihirap. Kikilalanin ko na ang Diyos ng lubusan. Magdodonate ako sa church, magpapagawa ako ng church, magbibigay ako. No? At hanggang titigilan ko na yung pagiging makasarili at pagiging sakim. But, it's all too late. Wala na. Mas binuhay mo yung to gain more of the world, of the world, of the world. It's too late. You're already been condemned to hell forever. Hindi ka na makakalabas doon. Ano sabi dito? Sana ginawa mo yan nung nasa mundo ka pa. Sana ginawa mo yan nung nabubuhay ka pa. Yung may pagkakataon pa. They cannot hear it, what I'm saying. Pero kayong buhay, naririnig ito. Kayo may tsansa. Tayo may tsansa. Habang hindi pa kayo namamatay at hindi rin kayo nakasisigurado na talagang genuine ang inyong relationship kay Christ, kilalanin niyo siya mabuti. Paglingkuran niyo siya, huwag i-compromise ang inyong pananampalataya.
yung natagpuan po ninyo ay iyas, kayamanan ng Panginoon. Huwag nyo iisang tabi. Talagang may ipagpapalit ka sa mundong ito, makamit mo lang siya. Pero kung hindi mo handang ipagpalit yung nasa mundo, hindi mo siya makakamit. To the truest point of saying, masakit. Pero hanggang hindi mo bibitawan sa mundo, hindi ka qualified sa langit. Kasi ang motivation ng Panginoon, lead the world. Do not be attached in the world. Do not love the world. Diba? Kaya napakahalaga. I believe, yung mga namatay na yon, someone has reminded them, but they never listen to the conviction. Kasi kung ba't ko nalaman, yung ibang kamag-anak namin na matataas ang posisyon sa gobyerno, sa lipunan, eh di ba mga kapatid daddy ko, mga nasa military, matataas, sa mga pinpinsani niya. Sineshare ni daddy, pero ang lagi sinasabi ay, dadating tayo dyan. Huwag muna ngayon, busy pa. Dadating tayo dyan. Yung dadating tayo dyan, dumating na sa buhay nila yung kamatayan. Namatay na sila. Dadating tayo dyan. Saan kaya sila nakarating kayo? Hindi ko inuusgahan. Even one of the popular actor, hindi ko na babanggitin ang pangalan. Kasi nakakasama natin yung Lucita Soriano, di una artista. Nakapunta dito yun, di ba? Yun ang nagdala sa atin doon sa jail ministry. At yung ama nung nakakulong doon, na king, yan na lang, comedy king. Inalok din po yun ng kaligtasan, ng Bible study. Natawa lang at sabi, dadating tayo dyan, wala pa tayong oras ngayon. Kaya sabi ko nga, bago namatay yung mga popular na tao na yun, gumamit pa rin ang Panginoon ng instrument to convict them. Binigyan pa rin ng tsansa. Pero ano sabi? Dahil mayaman ka, popular ka, busy ka, dami mong ginagawa, darating tayo dyan. Pero dumating na ang kanilang kamatayan. Yun ang malungkot na bagay. Kung hindi namatay ka ng walang Jesus sa buhay mo, dire-diretso ka sa walang hanggang kaparusahan. Pero sabi nga dito, bakit ba mawawala ang kaluluwa ng isang tao? Pag-usapan natin. Una, ignorance of the Word of God. Kahit Kristiyano is in danger. Kung Kristiyano ka, hindi ka nagbabasa ng Bible, tinitingnan mo lang, binabasa mo, wala sa isip mo, wala. Hindi ang katotohanan, hindi ka palalayain. Ang truth, hindi mo makukuha. Nakarami ka ng binasa. Ano sabi sa Bible? Ever reading. Sinabi naman yun eh. Ever hearing. Nakikinig ng sermon. Pero has not come to holiness. Hindi na banal, hindi na bago, walang nabago. Bakit? May kalyo na yung puso. Tamang bumabasa, hindi ginabayan ng Santong Espiritu. Di ba? Bakit mawawala ang kaluluwa? Not knowing the will of God. Hindi alam ang kalooban ng Diyos. Paano malalaman ang kalooban ng Diyos? Baguhin mo isip mo, huwag kang kumongporme sa mundo. Pag mundo ang umiikot sa isip mo, hindi magkakaloob ng Diyos ang kalooban niya sa iyo. Pero pag tumitouch ka sa mundo, ipagkakaloob ng Diyos ang will na malaman mo. Anong will ni Lord sa iyo? Ano sabi dito? No personal relationship with Christ, John 3:3, except a man be born again, he can enter to the kingdom of God. Di ba? Pag hindi ka nakakilala sa Panginoong Jesus, siya yung tagapagpagitan sa takot sa Diyos. Pag walang Jesus kang kinilala tinanggap sa buhay mo, mawawala ang kaluluwa mo. A compromising life, serving two masters. Watchful kayo dito, maraming Kristiyano is in danger of serving two masters. Pag sinusunod mo pa rin yung layaw mo, isa yan. Ikaw yung master na isa, at si Jesus yung isa. Ang sabi sa Bible, if you are serving two masters, dadating yung panahon na yung isa kakainisan mo, yung isa iibigin mo. Kung saan ka naaaliw, yun ang iibigin mo. At kung sino yung sumusupin sa'yo, doon ka maggalit. Most of the time, yung sa Panginoon, nanunubig. Di po ba? Yung sa Panginoon, nangangaral. Yung sa Panginoon, nagbibigay ng review. Yung isang master, wala, layaw ibibigay sa'yo. Layaw. Kaya sinong pipiliin mo? Yung lagi kang sinusupin o yung layaw? Bigyan natin ng restrasyon. Minsan yung magulang, napaka-disciplinaryan sa anak. Pagdating sa lola, pagdating sa magagalit pagdating sa mga tiyahin, huwag mo kasing pinapalo.
Bata yun eh. Kaya ang bata, kanino gusto? Sa magulang, sa lola, o sa mga tiya? Sa lola. Spoil, di mo ba? So, ganun din po yan. If you're serving to master, remember, Satan will gonna give you what you want for you to be angry with the Lord. Samantalang ang Diyos, talagang papagalitan ka, hubugin ka dahil ayaw ka na niyang mapahamak. And truth matters and truth hurts. Pero deceiving, alluring, it gives what? Comfort. Ano ba? Lahat ng compromise na bagay, ihahain sa iyo. Paano kung mahina ka, wala ka lang sa salita ng Diyos? Pasok ka. No? A dishonest Christian life is also one of the tendency kung paano malulus ang kaluluwa mo. Yung hindi honest ang buhay Kristiyano mo, sa harap ng marami, pinapakita mo marami kang alam, salita, talata, pero deep in your hearts, you know your practice. You know who you want to be with most of the time. Pwede na sa Diyos na dahil may pakinawa ka na. Pero most of the time, galit ka pag hiniwalay ka sa mundo. Pero we will tayo. Whatever you want, the Lord will not insist. And the end will justify the means. Sa huli, aanihin mo lahat ng bagay na pinatus mo at ipinagpalit mo sa Panginoon. Amen? Ano ba? Overdriven by old self-nature. Hindi na mawawala ng kaluluwa o ng kaligtasan. Yung niligtas ka na ng Panginoon, ang binibigyan mo pa rin ng pagkakataon na manalo sa buhay mo yung lumang mong pagkatao, magagalitin ka pa rin. Ano ba? Suplada ka pa rin, mataas ka pa rin, may ego ka pa rin. Ano ba? Mayabang ka pa rin, mandaraya ka pa rin, namumupit ka pa rin. O, diba? Nanlalamang ka pa rin. Yung gawa ng sanlibutan, nasa iyo pa rin. Kristiyano ka na. Worldly attached. Pag magagalit. Paliwanag ko lang yung worldly attached. Maring meron kayo nito, pero niligtas sa kayo ng Panginoon, pinatawad na kayo. Amen, huwag nyo nang ulitin. Pag sinabing worldly attached, kung ano yung uso sa mundo, meron ka. Nausing tato, patato ka. Nausing ikaw ka. Nausing yung vape ka. Nausing yung maikli ka. Parang hindi ka tao pag hindi ka kahinera sa mundo. Baka kung nagawa mo yan, niligtas ka ng Panginoon, pinatawad ka na. Huwag mo nang dagdagan. At huwag mo nang ulitin. Diba? Heaven is full of immoral people who repented. Nagsisi. Inilala ang Panginoon. Si Maria Magdalena nga prostitute. Pero pinatawad ng Panginoon, ang sabi ng Panginoon, sin no more. Live a holy life. Yun ang attach. Pero kung Kristiyano ka na, ginagawa mo pa yun, attach ka pa rin sa mundo. You must detach. Dahil hindi ka talaga makakapunta sa langit pag hindi ka na-detach sa mundo. Do not love the world or the things in the world. Yung kababawan ng mundo, sa kanila lang po yan, maganda tingnan. Pero sa Christian world, kahit sa mata ng Diyos, karumihan tingnan yung bagay na puso sa sanlibutan. Ay huwag yung pagkit sa inyong buhay. Huwag makita sa inyong buhay. Amen? Amen? Amen! Parang galit pa yun ba ha? Hindi magalit kayo, all you want. Angry all you want! Diba? When you have God, you must have a heart of dedication, commitment, in prayer, reading, and attending. Magkapuso kayo sa pagbabasa. At lapatan nyo ng puso. Sa pananalangin, lapatan nyo ng puso. Sa pagdalo, lapatan nyo ng puso. Ano ibig sabihin? Sincerity. Magpakatotoo tayo. Ginagawa na rin natin ninyo Di ba? Kasi ang Panginoon mismo nagsabi, these people, those people are praising me. Those people are praising me, but their hearts are apart from me. Malayo naman sa akin yung puso. Pero nagpupuri. No? Isang tanong. Truest question. Kung dadating ba ang Panginoon ngayon, tanungin mo sarili mo, qualified ka ba sa pagsama sa Kanya? When rapture calls? Sa tingin mo, qualified ka? Kayo na makakasagot niyan.
Luke 9:24. At sabi dito, sino man magligtas ng kanyang buhay ay mawawala nito. At sino man mawala ng kanyang buhay, alang-alang sakit, matatagpuan niya ito. Luke 9:24. Ang logic dito, why do people wanna gain? Bakit gusto ng tao magkamit o makamtan yung sanlibutan? Ando na yung practically to secure a level. Para to survive, para mabuhay. Pero ang Bible po, minsan hindi natin maunahan dahil faith talaga ang kanyang gustong i-express sa atin. The Word of God remind us napakarami po. Kung sasabihin lang natin, the cares of this life, ay yung natitingnan natin, mawawala po tayo sa paglilingkod sa Diyos. Kaya Diyos ang papaalala. Sa amin po, ang sabi dito papasadahan ko na lang po, hindi ko na bibigay mga talata dahil narinig nyo na to. Ano sabi? Huwag kang mag-alala sa araw ng bukas. Nabasa na po ba natin yung nananig? Ano pa ang sabi ng Panginoon? Huwag mong itingin ang iyong paningin o pakiramdam ang puso sa mga bagay na nakikita. Huwag mo ituon doon. Hindi ka pwede maglingkod sa dalawang Diyos. Ano ba? Ang kaharian ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain at sa damit. Ano sabi? Huwag mong ibigin ang sanlibutan, ibagay ng sanlibutan. Huwag kang umayon sa mga padron ng sanlibutan. Hindi lahat ng nagsasabing Diyos ko ay maliligtas. So lahat ng salita ng Diyos na ito na binanggit ko, it will stand witness pagharap mo sa harapan ng hukuman ng Panginoon. Nasabihin ng Panginoon, di mo ba narinig yun? Di mo ba nabasa yun? Di mo ba alam yun? Bakit ginawa mo pa rin? Ngayon ipagsulit mo. Di mo ba paano natin sasagutin sa Panginoon? Yun. Alam na natin, hindi tayo pwedeng sabihin, ignorante tayo sa salita ng Diyos. Naririnig yung po through preaching, no? So sabi bilang Kristiyano, sabi nga dito, kaya sinabi yung mga salitang yun, baka kasi sumusobra na tayo at makalimutan na natin ang Diyos. Tandaan po natin, ang Diyos na tumawag sa atin ay gusto niya mabuhay tayo ng may pananampalataya. Yung sinasabi niyo kanina, yung sapat lang, yung katamtaman, yun ang gusto ng Diyos. Dahil ang Diyos, ang sabi nga, humingi kayo araw-araw ng inyong makakain. Diba? Dependent tayo sa Panginoon by faith. Hindi naman nahayaan ng Panginoon na magutom ka. Meron na po bang nagutom dito? Na magsasabi mula nakilala niyang Panginoon, ginutom siya? Wala po, di po ba? Kaya a life of faith must be applied. Ito na po yung sa ating realidad. A life of faith must be applied. Buhay na may pananampalataya dapat po maipakita natin. Pag meron ka nito, i-motivate nito sa iyo yung kakontentuhan at satisfaction. Unang-una, okay lang kung ganito pera ko. Okay lang kung ganito lang yung damit ko. Okay lang kung ganito lang yung bahay ko. Hindi naman tumutulog. Kung ano ba, tumutulo na. At may pagawa ka naman, pagawa mo. Pero kung pagandahin pa ng sobra-sobra, iba na yun. Di po ba? Bibigyan ka nga ng wisdom ng Panginoon, practicality. No? And then kapag may faith ka, maraming bagay ang Panginoon sa buhay mo, mostly sa prayer mo, is gonna set you to wait. At habang naghihintay ka, dinidevelop ng Panginoon ang character na nagpupuri ka, nagpapasalamat ka. Hindi mo siya tinatanong. Kundi nagpapasalamat ka lang. Ano ba? Pagka sinabing minomotivate ng faith ang buhay mo, it will gonna kill the selfishness and greediness in your life. Papatayin nito yung makasarili, yung mga bagay na pag-iimbot, yung mga bagay na kalayawan sa buhay mo. Ano maipapalit? It is more of Him and less of the worldly cares and craving. Ano sabi? Do not fear for your tomorrow. The Lord your God is already on your tomorrow. Ando na ang Diyos sa bukas eh. Actually, mamamatay ka na. Ang Diyos hindi naman namamatay. Ang dami ng henerasyon dumaan, Diyos pa rin siya. Actually, ano sabi sa Bible? 10,000 taon, isang araw sa Diyos. So wala pa isang araw sa Diyos, mamamatay na tayong lahat. Tama? Ang isang araw sa Diyos ay 1,000 taon. Ang isang araw sa Diyos ay 1,000 taon sa tako. Kaya wala po pong isang araw sa Diyos, kitang-kita lahat ng ginawa natin. Walang isang araw sa Panginoon, lahat pala tayo haharap sa hukuman niya. Napakaikli ng buhay ng tao.
para sayangin. Mapalad po tayo na niligtas niya. Kaya sabi dito, if your life is motivated by faith, no worldly and evil ways be applied when you need money. Pag kailangan mo ng pera, hindi mo kailangan ng evil ways. Benta ko na lang katawan ko. Kumuha na lang kaya ako nito. Magpaganyan na lang kaya ako dito. Walang ganon. Naghahanap ka ng pera, bigla may lalapit sa iyo. Bibigyan ka ng blessing. Amen? Hindi mapuprove na may miracle. May gagawin ng Panginoon na hindi ka mapapahamak, hindi ka magkakasala. On the last part, how can we be saved? Paano ba tayo maliligtas? Maliligtas tayo kung tayo po'y tumanggap sa Panginoong Jesucristo. John 3:16. Diba? Oh, whoever believes in Him should not perish but have an everlasting life. John 14:6. Sa Jesus ang daan, buhay, katotohanan, walang makakarating sa Ama kundi sa pamagitan ko. John 3:3. Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. 2 Timothy 2:5. There is one mediator between God and man. That man is Jesus. Yun, pagkilala natin ng Panginoon, maliligtas tayo. Anong kalakip nun? Anong kasunod nun? Paglingkuran mo siya, mag-win ka ng kaluluwa, mag-testify ka, gamitin mo social media mo, yan ang mga plataforma ngayon, maghayag ka doon kung hindi ka marunong magsalita, ihayag mo doon. Remember Romans 1:16 and Isaiah 55:11. Ang sinasabi doon, hindi ko kinakahiya ang gospel sapagkat ang gospel o salita ng Diyos may kapangyarihang magligtas. Isaiah 55:11, hindi babalik ang salita ko ng walang kabuluhan. Kayo nagsalita ng salita ng Diyos, matatanim sa puso ng tao at maliligtas yung tao yun. Hindi man sa araw na yun, dadating isang araw, maliligtas yun. Amen? Just carry the light. What is light? Your testimony and the Word of God. Masabi dito, bilang Kristiyano, halos panguli natin, your Christianity, your goodness, your giving, your kind of loving and long period of salvation and serving cannot guarantee salvation. Maaaring ikaw ay Kristiyano, mabuti ka naman, mapagbigay ka, maibigin ka, mahaba-haba ka ng kumikilala sa Panginoon na taon, pero hindi po yan magbibigay ng kasiguruhan ng kaligtasan. Ano pala, pastor? Gawin mo yung mga bagay na yun sa kaparaan ng ginawa ng Panginoong Jesucristo. Hindi yung paraan mo. Sa paraan ng Panginoong Jesucristo. Paano ba siya umibig? Paano siya nagbigay? Paano siya sumunod sa Ama? Nalugod kasi ang Ama sa Kanya. Alam mo yun, nilapat ng Panginoon doon lahat, pananampalataya. Kasi pwede natin gawin to nang walang pananampalataya. We can give without faith. We can love without faith. We can serve without faith. We can give, we can attend, we can do Christianity without faith. Ano pa ina-apply natin? Ability. Abilidad na. No heart. No passion. Naku, kitang-kita ng Panginoon yun. Amen po ba? Kaya siguro siguro pinagsasabi, yun po ginawa ng Ephesians sa Revelation. Sila rin the best church. Pero nung sabi ng Panginoon, you forget your first love. Una ginagawa niya nung may pag-ibig sa akin, may passion. Pero nung na-master na ninyo yung paglilingkod nyo sa akin, yung lahat ng ginagawa nyo, kasipagan, pagbibigay, pag-ibig, lahat na. Wala ng puso. Sanay na kayo Paulit-ulit na lang, wala ng puso. Kaya kung walang puso, hindi maibibigay ang kapahayagan. Kaya kung tayo ay matagal nang nadalo at walang passion, hindi maibibigay ang kapahayagan sa atin, aabutan lang tayong tumanda sa pagdalo at hindi tayo makakasama sa pagbabalik ng Panginoon. Be revived. Amen? Be awakened. Sa ating conclusion, anong sabi dito? We cannot hear the cry of those wealthy people who died without Christ. Maririnig pa ba ninyo yung iyak ng mga nasa impyerno na namatay na walang Kristo? Hindi na. Pero nai-imagine natin kung paano sila ngayon regretful and repentant at naghahanap ng tsansa para makalabas sa impyerno. Nai-imagine lang natin dahil yung sinasabi ng Bible. Amen po ba? Ngayon ang sabi dito, how equally yung mga taong yun na napunta sa impyerno, mali man sabihin, worth it na napunta sa impyerno sapagkat nabuhay ng nuknukang yaman. Sobra-sobrang yaman at kasikatan. In
ibinuhay nila, wala tuloy Diyos na nakilala, nasa impyerno. Para bang karapat, dapat lang na nasa impyerno. Ang tanong naman ngayon, kung sila na napakayaman, talagang may rason para makalimot sa Diyos, ay napunta sa impyerno dahil hindi kinalala ang Diyos. Tingnan natin ating sarili. Equally, maseserve din po sa atin ang impyerno. Baka naman ang pinagpapalit lang natin sa Diyos ay karampot. Karampot na kakakitaan ng pera. Karampot na kaligayahan ng mga kasama. Karampot na kalayawan ng mundo. Kapalit ng Panginoon. Ibig sabihin, mas marami kang oras sa mga bagay na binanggit ko kesa sa Diyos. Pupunta ka din pala sa impyerno. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, Panginoon, konting oras daw naman yung ginawa ko na yun. Hindi naman ako tulad ng sobrang yaman na yun. Sila ba, talagang napangaming kakoneksyon na talagang mga ano eh. Bakit pati ako nasa impyerno? God is no respecter of person. Walang sinisino ang Diyos. Matanda nakakaawa. Bata, sangkol na nakakaawa. Remember in the Old Testament, pag nagalit ang Panginoon sa lahi niya, pati sanggol, patay, pati hayop, patay. Pero tayo, we are living under grace. Mas malaki ang hahanapin ng Diyos sa atin. Ayaw kong pagpalit. Ano sabi dito? What shall it profit a man if he gave the whole world? Ikaw yung pinakamayaman. But you lost your soul. Nasa impyerno ka ngayon. What can you give in exchange? Ano po, Panginoon, ang pwede kong gawin para makaalis ako sa impyerno ito? Siguro sinabi na sa kanya ng Panginoon, hindi ko kailangan ng yaman mo. Sana nakilala mo ko nung bago ka namatay. Dahil hindi mo kayang palitan ang kapahamakan mo. Ako ang nagbigay ng buhay ko para isang tao ay huwag mapahamak kundi mapunta sa buhay na walang hanggan. Ang yaman natin dapat ay si Kristo. Si Kristo ang ating pakahanapin. Amen po ba? Kung gusto nyo talaga ng profit at talagang kapakinabangan makamtan nyo, ang buhay na walang hanggan, si Kristo po ang inyong pagsumikapang